Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, ating pong tatalakayin ang kaalaman, kasanayan at kawilihan sa pag-aalaga ng hayop. Paano nga ba natin aalagaan ang ating mga hayop? Okay. Ano nga ba ang pag-aalaga? Ang pag-aalaga ng hayop ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Malaki ang tulong nito sa kabuhayan ng mga mag-anak at ng pamayanan. So, ang pag-aalaga ng hayop ay mayroong magandang kapakinabangan sa ating buhay bilang pamilya at sa ating pamayanan. Bakit? Sapagkat ito ay may iba't ibang benepisyong na ibibigay sa atin. May iba't ibang kasiyahang na ibibigay sa ating buhay. Bukod pa diyan, nagkakaroon din tayo ng sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng hayop kung paano natin sa papalaguin, paparamihin, sapagkat ito ay makakatulong sa atin, especially sa ating pamilya kapag wala tayong napagkukunan ng income. So, pwede po natin silang panghalili. Okay, panghalili na bilang extra income, yung ating pag-aalaga ng hayop. Okay, so, paano nga ba or ano nga ba ang naibibigay sa atin sa pag-aalaga natin ng hayop? Una, nakatutulong ang pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak. So, ang pag-aalaga ng hayop ay nakatutulong sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Especially kung halimbawa tayo ay natanggal sa trabaho, kapag meron na kayong trabaho. Okay? So, kapag alam niyo mag-alaga ng hayop, so pwede po kayong mag-alaga ng mga hayop sapagkat ito ay pwede niyong panghalili na mapagkukunan ng extra income. Aside from that, nakatutulong din ito upang mapaunlad ang ating kabuhayan. Alam niyo ba na mayroong mga negosyante ngayon sa Philippines na yumaman dahil sa pag-ahayupan. Okay, so dapat alam din natin kung paano natin paunlarin kapag tayo ay mayroong pag-ahayupan o kaya pag-aalaga ng hayop. Sumunod, natutugunan ng pag-aalaga ng hayop ang mga pangangailangan ng pamilya. Maaring pagkunan ng pagkain at mga kagamitan ang mga hayop. So, aside from that, ang pag-aalaga ng hayop ay pwede nating mapagkunan ng pangangailangan natin. Okay, kapag ibebenta na natin, kapag nasa sapat ng gulang ang ating mga hayop, pwede natin po yung ibenta. Okay, pwede natin siyang ibenta at yung mapag-iingkaman natin nun, pwede natin ipagbili ng ating mga pangangailangan sa bahay. Aside from that, okay, let's say for example, namamahalan ka ng chicken sa supermarket. So, you decided na magkatay na lang ng chicken kasi meron ka naman sa bahay. So, yan po yung mas maganda kapag meron kang maraming alagang manok sa bahay. Aside from that, okay, kung namamahalan ka sa karne ng baboy, okay, so, kung meron kang baboy, pwede mo na lang katayin yun. Halimbawa, meron kayong special occasion. So, pwede mo na lamang katayin yung meron alaga nyo kasi mas makakamura ka na at the same time, mas makakatipid ka pa. Okay po. Okay, the next one is, ang dumi ng mga hayop ay maaaring gamiting organikong pataba at panggatong. Okay, aside from, marami tayong makukuhang benepisyo or marami tayong makukuhang makabuluhang bagay sa pag-aalaga ng hayop. Okay, yung mga dumi ng hayop, pwede po natin silang gamiting organikong pampataba. Alam nyo ba, ng organikong pampataba ay mas maganda kaysa sa mga chemical fertilizer. Why? Because ang organikong pataba, for sure, sigurado na talagang natural. Okay, kasi kung halimbawa, alam nyo ba yung kalabaw? Okay, carabao is eating grass. Okay, so yun po yung grass na yun ay magdadigest yun sa katawan ng kalabaw and at the same time, so kapag ilalagay po natin siya sa mga halaman, okay, mas magyayabong, okay, mas lalaki, mas lulusog ang ating mga halaman kasi galing siya sa natural. Unlike sa mga may mga
chemical na fertilizer. So, kahit pa paano, meron na po siyang halo. Okay? So, mas masarap pa na kapag organikong pampataba ang nilagay natin sa ating mga halaman. Sapagkat ito ay mas madaling, mas makatutulong ng mas mabilis sa pagpapalaki ng ating mga halaman. Sumunod naman, ang pag-aalaga ng hayop ay magsisilbing magandang libangan. Magagamit ang malayong oras sa pag-aasikaso sa mga alagang hayop. Okay, aside from that, ang pag-aalaga ng hayop ay pwede nating mapaglibangan. Okay, let's say for example, day off mo sa school. Okay, wala kang work. Okay, so meron kang maraming alaga sa bahay. So, kailangan mo siya, pwede mo siyang mapaglibangan kapag ikaw ay naboboring. Okay, so nakakatuwang pagmasdan po ang mga hayop kapag sila po ay magkakasama. Okay, my father ay meron po kaming mga hayop na alaga din sa bahay. Yung father ko, mahilig po kasi siyang mag-alaga ng hayop sa bahay. Meron kaming mga chicken. Okay, so merong chicken doon yung father ko dati na meron siyang pangalan, binigyan ng pangalan. And then kapag tinatawag niya, agad siyang lalapit. So, nakakatuwa. And then, at the same time, okay, pumupunta siya sa may back ng father ko. And then, parang papakandong siya. Kasi, kung baga, napati na namin yung chicken na yun. So, nakakatuwang isipin na nagiging best friend natin yung mga hayop. Sabi nga nila, mas maganda raw maging best friend yung hayop kasi hindi ka iiwan, hindi ka sasaktan. Naghugot si teacher. And then, unlike sa mga tao, di po ba? Okay, though iba talaga yung vibes na makukuha natin sa hayop, iba din yung vibes na makukuha natin sa tao. At the same time, hindi ka mabobored kapag nakikita mo yung mga hayop. Okay, mapapansin mo na para silang nag-uusap, para din silang may mga isip. Yun po yun. Okay po? So, sumunod, nakadarama ang isang tao ng pansariling kasiyahan sa pag-aalaga ng mga hayop. Okay, kapag ang isang tao ay sanay mapag-isa, okay, halimbawa, hindi ka sanay na makipag-usap sa mga tao, okay, pwede mo pong kausapin yung mga hayop, okay po. Pag halimbawa naboboard ka, gusto mo lang kausap, okay, pwede mo silang kausapin kasi meron din po silang, kumbaga, nauunawaan din nila tayo, though ibang-iba po talaga yung sa hayop. Pero, meron tayong nakadarama tayo ng sariling kasiyahan kapag meron tayong alagang hayop, okay. Halimbawa, yung doggy, okay, si teacher, favorite niya ang doggy. Meron kaming doggy kasi sa bahay. And then, kinakausap ko siya ng kinakausap. Yung tipong para din siyang nakakaunawa kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung nararamdaman mo. Ganon, okay po. So, nakakaramdam tayo ng kasiglahan o kasiyahan kapag meron tayong mga hayop. Kapag nakikita natin sila na masayang kumakain, ano pa, pag halimbawa para silang magkakasama sa isang lugar, okay, kumakain sila. So, nakakatuwang isipin, nakakatuwang pagmasdan kapag nakikita mo silang malulusog. Okay po. Ayan, sumunod, mga dapat isa lang alang sa pag-aalaga ng hayop. So, pag sinabi po natin isa lang alang, so ano ba talaga yung priority mo kapag ikaw ay mag-aalaga ng hayop. So, una, kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga. Okay. Madali at maayos ang pag-aalaga ng mga hayop kung may sapat na kaalaman at kasanayan ang taong magsasagawa nito. So, the first thing that you have to do is you have enough information or you have enough idea on how to take care of animals. Kung may bala kang mag-alaga ng hayop, so dapat ang pinaka-priority mo, dapat meron ka munang idea. Okay, paano nga ba mag-alaga ng hayop? Okay po, meron kang sapat na impormasyon, paano nga ba alagaan yung manok? Okay, so dahil kapag hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin kapag ikaw ay mailagang hayop, it's useless. Kasi hindi mo alam kung ano yung susunod mong gawin after mong bumili ng manok. So, ano nga ba dapat? So, ano ba yung dapat kong isipin? Okay, ano ba yung dapat na meron akong alam sa pag-aalaga ng hayop? So, dapat kailangan meron tayong sapat na kaalaman dahil kung wala, hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin. Okay, so
dapat may idea tayo para mas mapaunlad natin ang ating paghahayupan. Okay, aside from kaalaman, meron tayong puhunan. Okay, kailangan ng sapat na puhunan upang maging maayos ang pag-aalaga ng hayop. Bakit? Kasi kung wala kang puhunan, hindi mo mabibili yung gusto mong bilhin. O, sabi nga nila, hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung wala kang pera. Pero, dapat talaga, meron din tayong pera, pero not too much money. So, yung enough lang na talagang makakasustain sa daily needs natin. So, katulad din po yan ng pag-aalaga ng hayop. Kung wala tayong pera, paano natin mabibili yung chicken na gusto natin karami? Okay, so aside from that, kung magbalak tayong mag-fish pan, so may mga similya din po yun yung mga isda. So, kailangan natin siyang bilhin. Ano pa? Hindi lamang yung hayop. Ano pa? Yung dapat nating i-priorities. So, dapat meron din tayong puhunan para pambili ng kanilang pagkain, sa pagbili ng bitamina nila, yung mga pangangailangan nila. So, kailangan po talaga natin ng puhunan. At ang ikatlo, kaangkupan ng hayop sa lugar. So, alamin kung anong uri ng hayop sa kapaligiran. Ang isda itik bibe ay magandang alagaan kung malapit ang lugar sa dagat. So, kaangkupan ng lugar. So, yung isa pa nating dapat isang alang-alang, okay, kung mag-aalaga tayo ng mga bibe, so dapat may mas malapit yung may mga patubigan. So actually, yung mga bibe po ay mas talagang nabubuhay kapag marami tayong katubigan kasi sanay po silang maligo sa mga may tubig. Okay po. Aside from that, mas mabilis silang mangingitlog kapag halimbawa kumbaga malaya lang silang naglalakad, unlike sa kukulungin mo sila. Okay, aside from that, kung tayo naman ay may mas malawak na taniman or kaya kabatagan na maraming damo, pwede tayong mag-alaga ng mga kambing, kalabaw, baka, yan. So parang sa farm, okay, sila po ay mas lalaki and then mas uunlad yung ating paghahayupan kung tayo ay merong sapat na lugar para sa uri ng hayop na alagaan po natin. So, ano-ano nga yung dapat nating tandaan? Una is kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga. Kalawa ay ang puhunan at ang ikatlo ay ang kaangkupan ng hayop sa lugar. Doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa kawilihan at pag-aalaga ng hayop. So, para sa inyong gawain, so itala ang mga paraan ng pag-aalaga at mga nakukuhang pagkain o produkto sa mga ito, okay, o sa mga hayop. Okay, meron tayo ditong 5 uri ng hayop: manok, kambing, baboy, baka at kalabaw. So, ilalagay lamang ninyo o magtatala kayo ng mga paraan kung paano nyo sila aalagaan. At the same time, ilalagay nyo rin po kung ano yung mga pagkaing makukuha sa mga alagang hayop na ito. Okay po? At dun lamang nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Nawa ang bawat isa ay mayroong sapat na natutunan at nawa ang bawat isa ay mas lalong mapaunlad ang kaalaman na ito patungkol sa pag-aalaga ng hayop. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig.